Hello, assalamualaikum mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin itong si Bongbong Marcos. Agoy, akit-akit natin para mababa. Ay, nangiwi na si BBM sa kakasalita ng pangutang. Oh. Ganyan, no? Bakit? Basahin ninyo dito sa baba, ha? Katatapos lang niya pinautang ng Japan, ng bansang Japan, ito na naman siya ngayon. Mangungutang na naman si Bongbong Marcos. So basa kayo dyan sa baba. Philippines, 549 billion in freeze loans from EDB, EIIB, and World Bank. Mangungutang na naman si Bongbong Marcos. Para saan daw ang kanyang putang inang uutangin na to? After niya mga lalabs, mga whites, dito muna tayo. Pinautang ng Japan. Balita ito noong August 6 ha, na kung saan ay ang Japan nagpautang ng 11.54 billion pesos. At ngayon, mangungutang na naman siya ng 559 billion. At sino yung magbabayad ng mga utang ni Bongbong Marcos? Tayo, mga Pilipino, through tax. Hindi dito exempted ang mga putang ina na mga loyalista nga. Kasali kayo dito magbayad sa mga inuutang ng UWM. Kasali kayo dito pero wala kayong ambag. Yung mga bayarang vlogger ni Bongbong Marcos, ay paldo sila. Sugapa. Pero yung mga pobre din na mga Marcos supporters, magtiis kayo. Pantay tayo. Ang masaklap sa inyo, sinusuportahan nyo si Bongbong Marcos, niyet, magbabayad kayo ng tax na inutang nyo, di ba? Ang tanga nyo. So, ayon dito, naglaan ang Japan ng 187.92 million US dollars. O tinatayang 11.54 bilyong pautang upang suportahan ang mga reforma sa universal health care ng Pilipinas. So now, mangungutang siya dito. Nilubog na tayo ni Bongbong Marcos sa baha, nilulubog pa ulit tayo sa utang. So para saan ang putang inang uutangin di umano dito ng EWM? So, dito yon. According dito sa financing pipelines daw ang rason. The Philippines is pursuing up to 8.9 billion dollars or around 554 billion pesos in multilateral financing from the World Bank, Asian Development Bank, and Asian Infrastructure Investment Bank through 2028. Eleksyon yun. Alam na. So ngayon pa lang mag-imbak na si Bongbong Marcos, mangungutang na para gagamitin niya sa eleksyon. Kung sino yung kanyang susuportahang kandidato sa pagka-presidente. Ayan. The amount covers several proposed and scheduled loans, not one lump sum borrowing for projects involving water and sanitation. Sige, dyan na naman yung water sanitation. Lahat ng mga gripo, lalo na dyan sa Metro Manila, hindi mo mainom ang tubig dyan. Kaya ang naglilipa na dyan yung mineral water. O, diba? Dahil yung mga pipe diyan, sino yung makinabang na naman dito? Oligarko. Magpapump na naman sila ng tubig. Itandaan ninyo nung si Duterte ang presidente. Na itong water concessionaires na to, gaya ng yung may-ari nun, So Ayala at saka Pangilinan yata yun, something ganyan. Na may pabagbayarin pa ang gobyerno ng Pilipinas ng taong bayan ng parang multa or kung ano ba yun doon sa Singapore ba yun, ganyan. Umalma si Duterte. Ayan. So, hindi yun natuloy.
Di ba? Ganito tayo ginagago. So the amount covers several proposed and scheduled loans. Ayun, binasa na pala natin yun. So, water and sanitation, healthcare, transportation, electrification, disaster resilience, social protection, nutrition, small businesses, and government modernization. Walang government modernization dito dahil sinabi na ni Amy noong 2023 pa lang na under sa 6 years terms ni Bongbong Marcos, wala siyang major infrastructures na naka-blueprint. Walang ganon. Healthcare, hindi nga natin alam. Yung sinasabi ng sinuli nila yung 60 billion na kinuha nila ni Ralph Recto, na sinuli na daw, wala namang resibo. Basta nagbalita lang, nagsuli na ako ng 60 billion sa healthcare. Ganyan. Wala. So, ngayon, ito na yung transportation. Naku po, gagawin sa transportation. Walang maayos sa administration ni Bongbong Marcos. Lahat ito po ay puro panggagancho sa taong bayan. Dahil ulitin ko, nag-iipon si Bongbong Marcos ng pira para sa election 2025. Dahil balak niyang bilihin ang lahat ng mga botante sa Pilipinas at dadayain ang mga boto naming mga OFWs dito through Philippine embassies. Ayan. Modernization, small business, wala yan. So ngayon, ito ng project na to, one project's already moved forward. The World Bank approved 200, sana yun, sa Hulu daw. So, noong July 31 for improved water and sanitation services in Bohol, Siargao, and Hulu. Ayan ang mga sinasabi nila dito. Infrastructure, malabo pa yan sa paningin. Bakit? Ayun dito, Ayon dito sa balita ng Cavite Tambayan, Facebook page na to. Ayan. Tiniyak na hindi matatapos ang construction ng Bataan-Cavite Interlink Bridge sa ilalim ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtatapos sa taong 2028. Kinumpirma ito ni Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa matinding komplikasyon at laking sakop ng instruktura na tatawid sa Manila Bay. Inaasahan ng ahensya sa susunod na administration na utang sila ngayon. Pero walang project dyan mga lalabs, mga bayots. Tandaan natin yung subway na pinangako ni Bongbong Marcos last year sa kanyang zona. May nangyari ba sa subway? Walang pundo. Kung meron man, gakulangot, gamuta. So hindi yun matatapos ng tinatarget nilang taon. Wala. Tapos, nangangako na naman siya itong last month. July 27 na magpapalipad na naman si Bongbong Marcos ng rocket launcher, 'di ba? Hindi pa nga nila tapos yung tawag dito, subway. Tapos itong tawag dito, Cavite Interlink Bridge na to. Hindi din matatapos. Tapos magpapalipad siya ng rocket launcher na gagastos ng 17 to 18 billion pesos. Tapos hindi lang magtatagal doon sa kalawakan hindi nga aabot mga siguro mga 1,000 or 100 to 200 ang taas lang noon sa talampakan ganyan. Tapos mahuhulog na. Mabuti sana kung mababagsakan ng rocket launcher na yan. Si Bongbong Marcos okay lang. Tapos pag mabagsakan siya siya ganyan yung nakangiwi. Wala Hindi nga matapos-tapos to. Tapos nangungutang siya para daw dito infrastructure kung ano-ano. Budol po ito mga lalabs. Tandaan natin. Ulitin ko sa inyo mga putang ina niyo dyan, mga makamarcos. Ayun kasali, exempted ba kayo ngayon sa baha? Diyan sa Pilipinas? Hindi. Kahit kayo ng mga supporters, lumulubog kayo sa baha. Din Marcos pa rin kayo antangan ninyo. Mangungutang para kuno sa mga dito pero ibubulsa ang mga yan. Kaya maniwala.